Hello po mga manoy, mga manay, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger from Albay. Bicolano vlogger and broadcaster from Albay. Gusto kong i-share ito, napakagandang sinabi and warning sa ating mga mamamayang Filipino ni Commodore J. Tariela. Sabi ni J. Tariela, mga kababayan, importante na ma-educate natin yung ating mga kababayan. Ngayon napapalapit na po ang 2028 presidential election. Kasi baka makapili po tayo ng susunod na Pangulo. Hindi katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang stand sa West Philippine Sea. Peligroso niya. Babalik tayo sa dati. Yan po sabi ni J. Tariela. Yan sabi dito sa report ng Impact Leadership. Tariela stresses importance of WPS stand in choosing 2028 President. Sa kanyang pagsasalita, mga kababayan, kahapon sa News Forum on June 7, kahapon, Tariela said, public awareness is key to ensuring that the next president will not abandon the fight for Philippine sovereignty. Sabi po niya, we need to reach out to increase awareness more para siguruhin natin na ang Pangulo ng 2028 is not somebody who is going to set aside our fight in the WPS. At sasabihin uli na walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito, magkakagira at mangangakong magje-jet ski. Klaradong patama, mga kababayan, ni Commodore J. Tariela. Hindi man niya pangalanan. Klarado itong patama nung umupo bilang presidente si Digong. Napaniwala yung ating mga kababayan na ipaglalaban niya yung Pilipinas at handa siyang mag-jet ski. Joke man lang pala. Yan pala, mga kababayan, ang gusto niya maging province na tayo ng China. You see? Pinabayaan yung ating West Philippine Sea. Yung mga advisors niya. Napapaligiran siya, mga kababayan, ng mga Chinese advisors. You see? Ayan ang pinag-aalala, mga kababayan. Masasayang yung ipinaglaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ang susunod na Pangulo, kaya 3 years before election, kailangang i-intensify natin ang kampanya. Tulungan natin ang ating mga opisyal ng gobyerno. Si Commodore J. Tariela, tulungan natin sa pagmumulat sa ating mga kababayan na never tayo na magkamaling pumili ng mga leader natin ang susunod pong eleksyon, presidential, vice presidential, senatorial elections. Napaka-importante, and congressional, local. Napaka-importanting pipili tayo ng leader na hindi po Manchurian candidate. Isusubo tayo, mga kababayan, sa kapahamakan. Sayang ng mga sinimulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pinaglalaban ang ating territory, ang ating sovereignty. Yan ang punto niya, ni J. Tariela. So sabi niya, Tariela added that the next president must build on the efforts of President Ferdinand Marcos Jr. in asserting the country's claims in the West Philippine Sea. We have to make sure, Anya, that the president who will win in the 2028 is someone who will pick up what President Bongbong Marcos has started. Itong Pangulo na ito ang patuloy na titindig at magpapatuloy sa laban natin pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Tama po. So ang sigurado niyan, importante siguro, we support kung sino yung i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado, ang i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos na susunod, successor niya, ang kanyang babasa na presidential candidate, yun ang sigurado na magsusulong ng kaparehong agenda, ng kaparehong paninindigan tungkol sa ipinaglaban niya, not a square inch ng ating territory ang isusurrender niya, mga kababayan, to any foreign power, lalo na po China. Dito po silang may interes sa ating West Philippine Sea. Yan nagustuhan, mga kababayan, itong stand ni Commodore Tariela ng ating mga netizens. Sabi ni Sam Yapan, yes, kahit di ko binoto si BBM, pabor ako sa mga hakbang ng admin niya para sa ating territory.
lalo na sa West Philippine Sea. Sabi ni Aiko Ram Diso, West Philippine Sea is our sovereign rights. Di ko rin binoto si Marcos, pero hanga din ako sa pagkontra niya sa China. Marami ang Manchurian candidate at kilala naman natin kung sino-sino sila. Kilala natin po, oh. Ito sabi ni, ito yung pahayag ni J. Tariela. 2028 na, end of term na ni Pangulong Bongbong Marcos. How can we assure that our fight in the West Philippine Sea will continue? Ito ang dahilan kung bakit we need to reach out, to increase awareness more. Para siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mangangakong magje-jet ski. No? We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Itong Pangulo na ito ang patuloy na titindig at itutuloy ang laban natin pagdating sa issue ng West Philippine Sea. We need each one of you as Filipinos to amplify our narrative and to tell the world na mayroong isang bansa katulad ng China na patuloy na nanghaharas ng ordinaryong mangingisda at nagbabiolate ng international law. Tama mga kababayan. Halimbawa, endorse ang ating Pangulo bilang presidente. Susunod na presidente si Gibo Teodoro. Vice President niya si Martin Romualdez or si Martin Romualdez ang presidente, Gibo Teodoro Vice President. Napakagandang tandem, mga kababayan yan. Siguradong hindi po isusuko ang ating West Philippine Sea. Pero other candidates po, kaduda-duda ang kanilang mga ang kanilang mga paninindigan. Baka mabudol. Mabudol tayo, mga kababayan, just like during the previous administration nang sabi, sasakay ng jet ski. Huwag pabubudol, mga kababayan. O ngayon, ito yung ating Secretary ng National Defense na talagang naninindigan para sa interes ng ating bayan. Si Gibo Teodoro, sabi dito, DND to discuss building new Coast Guard station with the Philippine Coast Guard on Balabac Island. Nagre-ready po tayo, mga kababayan, hindi para makipagyera, kundi to defend our country. Yan ang mandato ng ating National Defense. Kaya nga ang tawag sa kanyang opisina, Department of National Defense, for defense, not offense. Yung mga propaganda ng mga DDS na kinakaladkad ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa gira yung Pilipinas. Malabo po. Yun nga yung ating Pangulo. Tapos si First Lady Lisa Marcos nandun sa Jones Bridge. Ayan yung ating Pangulo at si First Lady. Sino ang kasama rito? Chinese Ambassador. Hindi tayo nakikipag-away. Pero kailangan ipaglaban natin yung atin. Tama po? Kung nakikipag-away tayo sa China, hindi na sana imbitado yung Chinese Ambassador dito. Yan President Ferdinand Marcos and First Lady Lisa Marcos lead the Jones Bridge lighting ceremony in celebration of the 50th anniversary of Philippine-China bilateral relations at the Pasig River Esplanade in Intramuros City kahapon po sa Manila. This year's milestone celebrating highlights people-to-people exchanges through the symbolic lighting of the Jones Bridge, a project sponsored by the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry in honor of the 50th anniversary of Philippine-China relations. Di man tayo nakikipag-away sa mga Chinese. Dinidefend lang natin, pinaglalaban lang natin yung atin. Alangan man nakipagkaibigan ka, pagkatapos inaabuso ng kaibigan, nagsasamantala sa atin. Pero tingnan ninyo, hindi napipikon ang ating Pangulo. Kailangan lang manindigan tayo. Kaya yung mga akusasyon na gustong kaladkarin tayo sa gira, that's baseless po. O tingnan ninyo, pangatlong taon na bilang Pangulo ang ating CBBM. O may gira ba? Di ba wala? Kahit inaapi-api tayo dyan. Many times, ilang beses tayong binomba ng water cannon. Tapos binangga ng Chinese Coast Guard. Nag-declare na ba tayo ng gira? Di ba hindi? Mahaba ang pasensya natin. May mutual defense treaty tayo sa Amerika. Pero hindi natin ina-abuse ang ganong
uri ng tratado kasi wala man nga tayo intensyon. Hindi man tayo po palaaway, walang makukuha mga kababayan sa pakikipag-away. Tingnan ninyo natura ng ating Pangulo. Inaaway siya. Hindi man niya inaaway ang mga Duterte. Yung China, inaaway tayo. Hindi man niya inaaway po. Pero dapat manindigan tayo para sa tama. Hindi pwedeng isurrender natin na lang. Yan sabi dyan, no? The event not only celebrates the enduring friendship but also reaffirms the cultural and economic significance of Binondo, renowned as the world's oldest Chinatown. It stands as a testament to the shared heritage and deep-rooted ties between the Filipino and Chinese communities. The Philippines and China established formal diplomatic relations on June 9, 1975. Ito, nagkamali na naman si Acosar, mga kababayan. Biglang pumunta sa podium na dapat sa presidente lang kasi nandun yung seal ng Pangulo ng Pilipinas. Ayan o. Hindi man siya dapat pumunta dito. Ayan o, pumunta na naman siya. Mali na naman. Dito kanya, dito sa isang microphone. Minamalasan niya. Kamali na naman. Second time. Take two. Ladies and gentlemen, Take the two. President of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Parang gusto nang magpresidente rin. Maraming salamat sa Tinawanan na lang ng ating kaibigan, Pangulo. Pasig River Rehabilitation Secretary Jerry Acosar. Of course, our valued guest and friend, the People's Republic of China's Ambassador to the Philippines, His Excellency Wang Zilian, and the other members of the Diplomatic Corps, the honorable members of the Cabinet here present, Imbitado pa rin si the Ambassador. Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, President Victor Lim, Manila City Mayor Maria Sheila Lacuna Pangan. Of course, one of the moving forces behind all of this is the First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, a pleasant evening to you all. As a young boy, my earliest memories about Pasensya na kayo, napakalakas yung bagsak ng ulan kaya masyadong maingay. was about food. Dumplings, lumpia, mami, hopia, xiaopao. Familiar treats that are part of our Filipino palate. Lasang-lasa naman, ang sarap, hindi ko makalimutan. So, always looking for new delicious dishes to try, I still always return to the comforting delicacies that the Binondo shops have stood from the Binondo shops that have stood the test of time. Sa Ongpin at Yuchenko, may dumpling na sobrang lambot at malasa. Gusto mo ng sariwang prutas o lumpia, hindi ka mauubusan sa Carbajal. Sa Benavides naman, nakakatuwang pagmasda ng mga pansit na hinahanda at ang mga Peking duck na nakabit-display sa mga bintana. Of course, more than the food, it is also about the feeling. When we are here, we can feel the sense of place that has shaped Manila and its people. Now, essential to Binondo is the historic Jones Bridge, a landmark. It has endured wars, floods, and a long, long history. We can imagine generations of workers crossing the bridge to reach Escolta, students rushing from class, taho vendors, jeepney drivers, lovers meeting halfway, all passing under the same lamppost. So tonight, we proudly light up the iconic Jones Bridge in all its renewed glory and breathe new life into it. This is what the Chinatown Revitalization Project is all about. It's about restoring Binondo, reaffirming its cultural and historical place and significance to our shared heritage. We will transform Binondo into a place that we can always return to.
From the old Manileños to the first-time visitors, lahat, welcome dito. Because how can we know our history and culture if we do not know and experience them ourselves? So, I encourage everyone, especially the younger people, to visit Binondo, come back to Ongpin, Escolta, Carvajal, the streets that have yet to be discovered and celebrated. I am also glad to share that tonight's event has a deeper meaning. This project commemorates 50 years of diplomatic relations between the Philippines and the People's Republic of China. Half a century of friendship and shared history, all reflected here in the world's oldest Chinatown. Of course, this project does not stand alone. It's part of our bigger push to bring life back into our historic districts. As we speak, we are implementing projects to revitalize the Pasig River, including the Pasig River Urban Development Project, so our people can breathe and move more easily. They complement what we are doing here in Binondo because an iconic bridge deserves a city that rises along with it. So I thank the vibrant community of Binondo, from the families, the merchants, the students, the elders, all of those who have kept this place alive and vibrant and an important part of our continuing cultural evolution. You have done much more for our heritage, more than you can ever know. Maraming salamat po. To the private partners, such as the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, maraming salamat din po. And to the government agencies, let us see this project through with the same vigor and dedication that we have shown to bring it this far. Let us finish Phase 2 as we transform Ongpin and Escolta into cultural and economic hubs. We will bring back their golden years so that we can relive them. Ladies and gentlemen, this initiative calls us to notice something that has always been with us. We just need to acknowledge and to elevate it. Because when we do that, we take something ordinary and change how everyone feels about it. Only then do we realize that we must treat it with respect that it deserves. This is the real revitalization that we must partake to sustain our homes, our city, and in that way, our culture. Kaya kaibiganin natin ang mga tindero at tindera. Subukan ang viral na recipe ng hopya at lumpia. Suportahan ang mga lokal na negosyo. Linisin ang ating paligid. Tumawid sa Jones Bridge at gumala sa tabi ng Ilog Pasig. In times like this, when everything can feel loud and fast and confusing, I believe what we need is right here. A place as simple as a bridge or a street that tells us to pause and to reflect on who we are and what we share as a nation. Maraming salamat po. Mabuhay ang Binondo, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Ayan fireworks display, mga kababayan napakaganda. Wow! Di ba? Hindi man tayo nagkikipag-away, mga kababayan. Itong ginagawa ng DND, pinapalakas lang natin yung ating defense para sa ating territory. Ayan si Gibo Chodoro, yung Balabac Island po sa Palawan, na yung Palawan mismo gusto ng kamkami ng China. Di ba? Hindi maaari. Tayo'y nakikipagkaibigan tulad ng sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ino-honor natin sila pati doon sa Binondo, the oldest Chinatown in the world. Pero hindi nangangahulugan na yung Binondo kanila na, sa China na kasi Chinatown. Hindi yon. Dumayo lang sila rito. At tayo bilang kaibigan, inayaan natin sila na mag-flourish dito, mga kababayan, sa ating bansa. Hindi para kamkami nila, kundi kung gusto nilang tumira dito, wala mang problema. Tumulong sa nation building, hindi para gawing province. Tulad ng sinasabi ni Dico. Nagpindot ng fireworks sa display po si Mrs. Lisa Marcos. Yan napakaganda. Di ba? Ayan yung ambassador. Chinese ambassador po.
At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.